Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 5, versikulo 20 hanggang 26. Sinabi ni Jesucristo sa Ebanghelyong ito na kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, hinding-hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sino ba ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan? Ito ang mga taong pantas, eksperto at maraming alam patungkol sa mga ritual, sa mga liturhiya, sa sinagoga at sa templo. At alam nila ang kaliit-liitang batas na binigyan nilang interpretasyon mula sa kasulatan. Kaya nga, alam ng mga taong ito ang bawat numero at mga hakbang upang ipakita sa lahat na natutupad nila at nagaganap nila sa kanilang buhay ang mga ritual at mga kautusan. Ngunit, alam din natin na sa mga ebanghelyo ay paulit-ulit silang sinabihan ng ating Panginoong Hesus na mga mapagpaimbabaw, mga hipokrito. Ang ibig sabihin, mga taong nakamaskara, mga taong umaarte lamang, mga taong ang tanging hangad ay ipakita na malinis ang kanilang panglabas na katauhan upang sila ay purihin ng mga tao. Kaya nga, sinabi ni Jesucristo dito sa ebanghelyong ito na kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng batas ay palaging nasa harapan ng dambana, gumagawa ng mga liturhiya at ritual, mga gawaing totoong banal. Ngunit mayroong kulang, ang pagsisiyasat sa kanilang kalooban. Sabi ni Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Mateo sa Kabanata 23, sapagkat sanay na sanay ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng batas na ipakita ang maganda nilang katauhang panglabas, katulad sila ng mga nicho sa sementeryo na puting-puti, ngunit puno naman ng mga buto ng patay na tao sa loob. Puting-puti sa labas, ngunit nabubulok sa kalooban. Kaya nga sinabi ni Jesucristo ang mga salitang ito. Narinig ninyo na iniutos ng Diyos, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang ibig sabihin, ang napopuot sa kanyang kapatid ay pumapatay na sa kanyang puso. At sinabi pa ni Jesucristo, ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, bago gumawa ng mga panlabas na ritual, tignan muna ang kalooban. Siyasatin muna. Baka mayroong patay na tao sa puso natin. Mayroon tayong hinamak. May pinagsalitaan tayo ng masakit na nagwasak o nag-alis, pumatay ng kahulugan sa buhay ng taong iyon. Kaya sabi ng Panginoon, iwan muna natin ang altar, iwan muna natin ang handog, at balikan natin ang kapatid na iyon. Kaya nga, ang huling bahagi ng ebanghelyong ito ay patungkol sa pagbabalik natin o pag-aayos natin ng ugnayan sa mga taong ating nasaktan. Sabi rito ng Panginoong Hesus, kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman
ang inyong kaso. Kung hindi ay dadalhin ka niya sa hukuman at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang piso na dapat mong bayaran. Kaya nga, inuulit at binibigyan diin ng Ebanghelyong ito. Makipag-ayos muna tayo sa ating mga taong nasaktan. Humingi ng tawad sa kanila upang hindi nila tayo isakdal sa harapan ng totoong hukuman kung saan ang Diyos mismo ang siyang huhukom. Kaya nga, para bang sinasabi ng ating Ebanghelyo sa panahon ito ng Kwaresma, sa mga natitirang araw ng ating buhay, unti-unti, dahan-dahan ipanalangin sa Diyos na ipakita sa atin ang mga muka ng ating mga nasaktan. At kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, sila ay hanapin at makipag-ayos, humingi ng tawad, minsan magbigay rin ng pagpapatawad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.